Okay, magandang araw mga boss. Sa videong ito, magkakabit tayo ng tri-LED. Gagawin nating battery operated yung headlight natin. Gamit natin itong tri-LED. So, mayroon siyang tatlong wire. So, lalagyan po ito natin ng relay. Okay? So, mayroon tayong relay socket. Hindi po natin kailangan ng full wave na regulator. Stock lang na regulator ang gagamitin natin dahil maganda naman ang charging. May pinaandar natin para makita natin, nakalagay tayo sa low, para makita muna natin yung alin dito yung high, alin dito ang low. So yung yellow wire, naka-low tayo sa switch ha. So yan, yung green wire yan po ay low. Okay. So yan yung low. Yung green. So tatandaan nyo mga sira. Yan. So ito, ilagay natin sa high naman. So naka-high na tayo ngayon sa switch handlebar. Ayan, lumipat siya sa yellow. So yung yellow high, yung green low. Yung black ground yan. Okay, tanggalin na natin kasi alam na natin kung alin ang high, alin ang low. Tanggalin din natin itong park light. So itong park light, bahala kayo kung ikakabit nyo pa or hindi na. Pero maganda, wag nyo nang gamitin yan dahil maliwanag na yan. Okay, tanggalin natin yung stock na bombilya. Ngayon, sunod naman natin hanapin dito, alin naman dito ang high at saka alin naman dito ang low na wire. Yan, so yung itong tri-LED, itong green, ito yung ground. So yung blue at white, yan na lang ang hanapin natin dito kung alin dito ang high at alin dito ang low. So yung green ground yan. Meron akong wire dito, nakalagay ito sa body. Naghanda na ako kanina, yan, nakalagay ito sa body ground. Kabit natin sa green para may ground na yung ating LED. Para matest natin kung alin yung high at saka low dito. Sa dalawang wire, blue at saka white. No? Test muna natin. Mayroon din akong wire dito galing sa battery. Nag-tap ako. Hindi ko na pinakita. Pero ito, positive doon na wire galing battery. Ang testing lang natin. Okay, yung puti na wire, low. Yan o, dalawa lang umilaw. Pag high siya, tatlo na sila. So, puti, low. Yung blue, high. Okay, so alam na rin natin ngayon kung alin dito ito yung low. No, ito naman yung high, yung blue. Ngayon, balatan natin dito para makapag-tap tayo. Hindi natin puputulin kasi kung gusto nyong ibalik sa stock na headlight, so pwede nang ibalik. Yan, binalatan lang natin para makapag-tap tayo dito. Pero bago tayo mag-tap dyan, yung socket dito, lilipat natin dahil stator drive tong headlight niya eh. So itong socket, mayroon dito yung yellow red na wire. Ito yun o. Yan, so ito, yan. Yellow red na wire dito yan pumasok sa socket na to. Ito yun o. Yan, yan o. Ito. Yan, tinanggal na natin. Yan. Binilisan ko na lang. Tinanggal ko yung yellow red na wire. Yung kaputol niya, ito yun. Tinanggal natin dun sa socket. Inalis natin. Para mawalan ng supply yung galing rectifier regulator. Dito galing yan. Ito o. Yan, tinanggal lang natin ha. Tatandaan nyo. O, ngayon, balik tayo dito sa pagtatap. Pwede na tayong mag-tap ngayon dito. So, itong green ng tri-LED, kakabit natin sa black wire dito. Kasi ground yung black wire eh. Yan yung black ng socket ng headlight, ground yan. Ito namang green, ground naman to ng tri-LED. So, itong puti, ito yung low. Diba yung green, ito yung low kanina nung tinis natin. Tapos yung puti naman, low naman ng tri-LED. So, kabit natin dito. Okay, sa green wire.
green wire, low yan ng switch, no? Yung side sa handlebar, pag naka-low, nandyan yung power sa green. Okay? Ito naman blue, ito yung high ng tri-lead, ikakabit naman natin dito sa yellow kasi ito yung high ng headlight. Okay, tapos lagyan natin ng tape. Okay. Okay, so okay na. Tape-tapean natin itong socket para secure siya, hindi siya, baka may dumikit siya eh. Okay, kasi hindi natin tinanggal ito eh. So, para safety lang, lagyan natin ng balot. So, okay na tayo dyan. Okay na tayo sa wiring ng tri-lead. Ngayon, dito sa battery, mayroon tayong nilagay na fuse box. Yan, wala pa yung fuse. Yan, nakatap na siya sa positive. Mamaya natin nakakabit yung fuse pag natapos na. Yan. So, nidugtungan ko ng wire para pagapangin natin dito malapit sa pwesto ng relay. Ito yung socket ng relay. Huwag kayo magbabase sa kulay ng wire ng relay kasi hindi na susunod ang color coding dyan. Magbase kayo sa pwesto ng numero ng relay. Okay, so ito 5 wire. Pero ang kailangan natin dito 4 lang. Itong gitna, hindi na ito kailangan. Kasi yung ating relay, 4 na pin lang naman eh. So itong gitna, wala na to. Kahit di nyo tipan yan, wala namang problema yan. Wala namang kuryenteng pupunta dyan. O, sa pwesto tayo magbase, huwag sa kulay ng wire. So yung 30 muna tayo. So itong 30, yung galing sa battery na pinagapang natin na wire, yung may fuse. So pag nakasalpak na ganito, lumalabas ang number 30 ay green wire. Ikakabit natin dito sa pinagapang natin na wire na galing ng battery. Galing sa fuse to, mayroon tayong nilagay doon. O, ikakabit natin number 30 ng relay. So, huwag yung babasihan na ang kulay ng wire ng socket kasi hindi nasusunod kadalasan yan. Okay. So, yan, positive yan. Number 30, galing yung battery yan. 30 ng relay pumasok. Sunod natin ilagay itong number 85. So, itapat natin anong wire ang tinapatan niya. Okay, so 85 ay yellow wire. So, ground po ito. Kakabit natin ito sa ground. Itong yellow wire, 85. So, ground natin ilalagay ito. Yan. Mayroon akong wire dito na nakabang na nakalagay yan sa body. Ginamit natin kanina pang test ng tri-lead. Dito natin nakakabit to, body ground. Pwede rin sa battery, direkta sa negative, pwede rin. Pero kung mayroong malapit na tornilyo dyan, mag-tap lang kayo ng maayos, pwedeng kabitan ng ground dyan. Okay, so kabit muna natin yung ground, yung 85 ng relay, kabit natin sa ground. Body ground. Okay, okay na tayo sa 85. Okay, 85, okay na. Ngayon, ito yung switch ng headlight. Yan, mayroon siyang 3 wire. Itong pula, yan yung common. Yan yung supply niya, yung common niya. Kasi 3-way yung switch natin eh. No? Pero, ito kasing switch, no? Pag ginanon mo, yan, pupunta dito sa isang wire. Yan, pag binaba mo, pag ginit na, off siya. Pag ginit binaba mo, pupunta naman siya sa kabila. Ngayon, pagsasamahin na lang natin itong dalawa. Pagsamahin na natin, kahit saan ka magbukas, baba man or taas, okay na siya. Iilaw pa rin siya, gagana pa rin. Ngayon, yung pinagsama natin, dunugtungan natin ng wire para umabot siya mamaya doon sa relay kasi maiksi siya eh. So,
yung pinagsama natin ng wire na galing sa switch, dinugtungan ng wire. Tapos, ipasok natin sa headlight, sa bungo niya. Para mai-connect natin, i-connect kasi natin mamaya yung isa doon, yung dalawa na yan. So, yung mahaba, yan yung papunta mamaya ng relay. Para umabot siya dun sa pwesto. Okay. So, ibalik lang natin yung isa. Yan. So, ito. Ito yung switch ha. Tandaan nyo, switch to ng headlight. Yan, dalawa yung wire. So, kahit alin naman yun sa dalawa, pwede yun magkapalit. Wala namang kaso yan. So, tandaan nyo, yung isa doon, ikakabit natin dito naman sa socket ng relay. Sa 86 natin ikakabit. No, or positive. Yung kanina 85 ground, ngayon sa positive naman tayo magkakabit. So, 86. Hanapin natin yung 86. Yan, so ito yung 86. Ang katapat niya na wire na kulay ay black. Okay, ito black wire 86. Ikakabit natin itong 86 dito sa wire na papunta ng switch. Headlight switch. Yan. Okay, so tipan na lang din natin ito mamaya. Okay. So, okay na. Ilagyan natin ng tape muna. So, tandaan nyo ha, 86 to. Galing itong wire na to sa switch. Yung isang wire nito galing sa switch. Kakabit sa 86. So, yung wire ng switch, kahit magkapalit, walang problema. Ngayon, yung isang wire ng switch, nandito na iwan sa loob, ikakabit natin sa accessory wire or sa positive wire, kahit saan dyan, basta positive wire, pwede yan. Okay, so ito, dito tayo magkakabit. Itong dalawang wire na to, yung pula at saka brown, wire yan ng susian. Yung pula, galing battery. Itong brown, yan yung accessory wire. So, dito tayo magkakabit sa accessory wire, dito sa brown. So, meron ditong blue wire, nakakabit din siya sa brown wire, which is accessory wire nga yan. Pwede na tayo mag-tap din dito para wag nang magalaw yung wire ng ating susian. Dito na tayo sa nakatap na isa. Yung blue na yan, ano yan nakakabit yan sa voltmeter. So, dito na tayo kumuha ng positive na wire ng switch. Yan. Okay, so okay na yung switch natin dyan. Ngayon, kung natatandaan nyo kanina, yung binunot natin dito na wire, yung yellow red wire na binunot muna natin kanina, ito yon, tinanggal natin kasi galing ito ng stator. Galing ito ng rectifier regulator. Yan. Dudugtungan natin yung wire na yun kasi maiksi siya para umabot na naman doon sa pwesto ng relay. So, dugtong natin dito. Yan. So, yan, nakadugtong na. So, yung dinugtungan natin, yung papasok doon. No? Papasok doon sa loob, hindi yung pailalim na wire. Ito yung pailalim mo. Ito. Pailalim yan. Ibig sabihin, papunta yan doon sa regulator. Yung papasok doon ang dudugtungan natin ng wire. Hindi yung isa kasi may power yun. Okay. So, ibalik natin yung wire doon sa pwesto ng relay. Dinugtungan lang natin huwag kayong malilito. Okay, so ito na yon. Ikakabit natin dito sa 87. Okay, so pag nakasalpak yung relay, ang 87 ay kulay. Ito 87, no? Yan. 87. Ito.
Ito 87. Pag nakasalpak siya, ang tinatapatan niya na wire ay kulay pula. Yan. So, yung pula, yung 87, ikakabit natin doon sa papasok na wire ng yung galing, yung pinutol natin kanina, yung dinisconnect natin. Ito yung papunta na to ng headlight. Bali. Yan, dito natin ikakabit. Hindi doon sa isa kasi pag doon ka nang gabit, sablay yun. May power yung isa na yun kasi galingan ng, pag umandar yun, may power yun eh. So, hindi kayo magkakabit doon. Doon kayo magkakabit sa papasok sa headlight sa loob, hindi yung pailalim ng makina. Yan. Okay. Ngayon pisto na lang natin tong relay mamaya ng maayos. Yan. So, hindi bakante na tong gitna. Wala to. Kabit na natin yung relay natin ng maayos na napagkakabit na. So, relay, pwede dyan yung pambusina, pwede yan, yung bush, pwede yan. 40 amperes, 80 amperes, paras lang yan, pwede yan. Ngayon, ipwesto natin dito yung tri-lead natin. Okay, so yan, nakapwesto na. Tapos, ikabit na natin dun yung fuse sa fuse box dahil wala tayong fuse na kinabit kanina eh. Ngayon, testing tayo. Siyempre, nakabukas dapat susi. Pero wala isang makina, nakapatay makina. Buksan natin headlight switch. Okay, so umilaw. So, tama yung ginawa natin. High, pahayan, low. Yan, high. Tapos low. Ayun, sa tail light, meron tayong ilaw. Ngayon, kung napansin nyo, yung ating ilaw, yung ating battery, bumababa siya. Yan, pag naka-under siya, okay naman. Kaso kung hindi nyo papalitan ng yan pabawas siya Yan. Pabawas siya. Pag naka-rib siya, tumataas. Pero kung hindi ka mag-rib, pabawas. Ngayon, ang gagawin lang, ganito. Para hindi ka malobat. Kasi yung iba nalolobat eh. Sabi marami nagko-comment, bakit bilis malobat? Hindi kayo nagpalit ng taillight eh. Yan. So, palitan natin itong taillight dahil 25 watts po ito. Yan. Kahit full wave pa yung stator mo, full wave pa yung ito ipapalit natin LED rin. Full wave pa yung rectifier mo. Matataas naman ang bumbilya mo. Natural, madi-discharge yan. Di pa rin kakayanin yan. Bawa headlight mo 25 watts, 35 watts. Yung tail light mo 25. So ilan na yon? So hindi kakayanin. Yan, so yan LED yan. Yan, kaya siya ako nagpupula na malakas, pinipreno ko. Yan. Titignan natin kung madi-discharge pa to. May voltmeter naman tayo makikita natin. Kanina bumababa yung voltahe niya. Pag hindi umaandar o tsaka pag naka-minor siya, mahina yung karga niya, bumababa siya. Ngayon tingnan natin, naka-LED na tayo. So yan, naka-minor. Minor lang yan. Steady sa 12.2. No? Yan, naka-headlight tayo. 12.3, 12.2. Hindi siya pababa. Pag nag-rev tayo, yan. Pag ni-revolution yan, tataas yan, babalik yan sa normal na charging. Okay. So, ayan normal nito 14.7 14.7 madalas yan. So, yan. So, kahit nakaminor nga siya kanina, ito, pwede nyo itong palitan ng hindi pa kayo satisfied. Palitan nyo pa yung bumbilya dyan sa yung sa panel. Palitan nyo ng LED rin. So, ayan Nakailaw tayo, naka-under 13.8.
So wala pong kalobat-lobat yan kahit hindi kayo nagpalit ng rectifier regulator. Okay, maraming salamat mga boss.